Ano nga ba ang misteryong bumabalot sa Marcos Bus o yung malaking muka ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos sa Baguio? Bakit nga ba ito pinasabog ng mga rebelde noong panahon ni dating Pangulong Cory Aquino? Ang isang malaking katanungan na hindi pa nasasagot dekada-dekada. Ano nga ba ang nakuha ng mga nagpasabog nito sa loob ng Marcos Bus? Mahigit 1.5 oras ang naging biyahe namin sa ere sakay ng Black Hawk mula Metro Manila hanggang Baguio. At ang pakay ko nga dito sa Baguio ay puntahan kung saan nga ba makikita ang Marcos Bus. Pagkalipas ng 1 oras matapos ang paglapag namin sa Baguio ay agad akong tumungo sa Marcos Bus kasama ang aking kaibigan upang samahan ako kung saan nga ba makikita ito. Medyo may kalayuan mula doon sa aming nilapagan, mahigit 2 oras na biyahe at dadaanan ang ganito kalamig na sinaklima sa mga panahon na ito. Minsan pa ako'y binalaan ng aking kasama na sobrang delikado daw ang daan na ito dahil maraming naaaksidente sa hindi malaman na kadahilanan. Para sa akin, mga kababayan, ay gusto kong puntahan ang mga seryosong katulad nito dahil isa to sa mga history sa ating bansa na dapat malaman ng ating mga kapwa Pilipino. Pero subalit, naramdaman ko sa una pa lamang ang daos-dos ng aking motorsiklo habang ako ay nagmamaneho at tila ba'y parang ako ay nawawalan ng kontrol. Dahil sa padaos-dos na daanan pababa ng bundok ay sabi dito, marami ang nawawalan ng kontrol sa kanilang manibela. Pero agad ko na ibaling ang aking manibela kagad sa kaliwa upang hindi ako maaksidente o tumama sa mga bahay o barrier na nakaharang sa daanan. Ano nga ba ang misteryong bumabalot dito sa Marcos Highway at tila ba'y ito ay isinumpa at kung bakit daw marami na aksidente ayon sa kwento ng ilang mga residenteng nakausap ko? Makalipas ang 2 oras, narating na nga namin ang isa sa mga pinakamahirap na dadaanan mo papunta sa Marcos Bus, ang rough road papanik ng bundok. Dito ay marahan kong pinatakbo ang motorsiklong aking minamaneho. Kasabay nito ang aking pananabik na makita ang isa sa makahalagang bahagi ng ating kasaysayan. At dito pa lamang ay makikita nyo ang hirap ng kanyang pinagdaanan. Papanik pa lamang dito sa mismong Marcos Bus ay ito na kagad ang makikita nyo, mga bahay, mga sasakyan at higit sa lahat mga kapatid, ang boundary na kung saan ito ay pribado na at hindi na po pampubliko. Dito ay hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman na tila bagay ako'y sabik na makita ang Marcos Bus. Subalit napakaraming kwento pa rin ang gumugulo sa isipan ko. Bakit nga ba ito pinasabog ng mga anti-Marcos? Bakit nga ba ito sinira ng mga rebelde? At ano nga ba ang kanilang kinuha sa loob ng Marcos Bus? Yan pa rin po ang isa sa mga iniisip ko kung ano nga ba ang kanilang malaking dahilan at bakit nila itong sinira. Merong kasing mga kwentong kumalat noon sa Metro Manila na ang Marcos Bus daw po ay pinagtaguan ni Apo Lakay ng kanyang ginto. Meron naman din pong kwento nang dahil daw po sa galit ng dating Pangulong Cory Aquino at gustong maghiganti sa mga Marcos at ayaw maalala ng mga Aquino ang mga Marcos, ito daw pong Marcos Bus ay sinira at pinabomba sa mga rebelde. Nang sa ganon ay hindi na daw maaalala na minsan pa ay ang ating bansa ay nagkaroon ng isang Ferdinand Edralin Marcos na tubong Ilocos Norte na isang presidente na may pagmamahal sa ating mga kababayan at higit sa lahat isang magsasaka. At dito nga ay bumungad sa akin si nanay
na isa sa mga caretaker dito kung saan nakatirik ang Marcos Bus at kapansin-pansin mga kababayan ay merong mga paru-parong umiikot habang kinukuhanan ko ito na tila bay ako ay wini-welcome sa lugar na ito. Grabe, talagang first time ko dito kaya susulitin ko itong pagpunta ko sa Marcos Bus. Grabe. Wow. Talaga promise po mga kapatid. Yung mga Marcos loyalist, yung mga loyalista nung panahon ng kampanya dito sa area na to, may mga nagsagawa ng pagsayaw, may nagsagawa ng mga kapatid nating igurot. Pero tingin ko mga kababayan ko gusto ko pa siyang pasukin sana, pero pinag-iisipan ko ba. Ayan, wow. Napakaganda. Grabe. Yung hugis pa lang Ang naaalala ko lang po dito, pinasabog daw po ito ng mga NPA noong araw. Tapos yung mga bakal kinuha daw po ng mga mga nangangalakal, yung mga nagbinakal daw po yung pundasyon. So I'm not sure na pwede pa siya pwede pa siyang tungtungan, pero tingnan natin kung may madadaanan pa. Kami po muna sa bus na to, pero tignan nyo naman mga kapatid, kahit pinasabog na, marami pa rin mga Pilipinong gustong makita ang Marcos Bus. You know mga kapatid, sobrang tuwa ko kasi noon tinitignan ko lang to sa internet, and right now mga kababayan ko, nakikita ko na siya, matatanaw ko na siya. What if pa kaya kung buo pa itong Marcos Bus na to, diba mga kapatid? Yung kinatatayuan na to mga kababayan ko, isang pribado na daw na lugar at marami na daw po pero hopefully sana mga kapatid sabi nga kung bubuin, gusto nga daw buuin, may history dyan na gusto nga daw buuin ng isang Marcos supporter ito at siya mismo bubuo. Sabi nga doon ng mga Marcos, para saan pa at bakit natin bubuin. Pero para sa akin mga kababayan ko, nananatiling alaala, nananatiling maganda ang reputasyon, nananatili at sa ngayon mga kababayan ko, dahil sa pagbabalik ng mga Marcos sa bansang Pilipinas, mga kababayan ko, para sa akin, kahit hindi na tumabuo, at least yung nag-iisang anak na lalaki na upo na sa palasyo. Yun lang ang gusto kong makita. Kaya itong Marcos Bus na to, isa to sa mga part na prestigious na gusto kong puntahan bilang isang influencer, dahil malaki ang impact nito, lalong-lalo na sa ating kasaysayan. Kung paano niyurakan, pinabagsak ang pamilya Marcos, pero still nananatili pa rin matatag ang alaala. Minsan pa'y tandaan natin na merong isang tao na nagmahal sa ating bansa. Ibinigay ang kanyang buhay, lahat at inalay ang kanyang buong sipag at ang kanyang pagsisilbi para sa sambayan ng Pilipino na sinabihang diktador, magnanakaw, pasista. Subalit mga kababayan, hindi siya nagpatinag at inilabas niya ang kanyang talento at galing. Wika nga niya, hindi magpapadaig ang isang probinsyano sa pagsisilbi sa ating bayan. Yan po si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. At sa ngayon, sa pagbabalik ng mga Marcos sa Malacanang, ay nais ko pong sabihin na iisa lamang ang kanilang mithiin, iisa lamang ang kanilang gustong mangyari sa mga Pilipino, ang maiahon sa hirap ang ating bayan. Kaya sa panahon na to mga kapatid, kung wala mang Marcos Bus na mabubuo muli, andyan naman ang alaala at nananatili ngayon mga kababayan. Ako po si Biyahe ni Koy TV. Ito po ang storya ko ngayong hapon na ito. Maraming salamat po. Sama-sama tayong babangon muli mga kababayan.